Sa isang lugar sa Metro Manila, matatagpuan ang aquarium type na komunidad na ito. Ang ibang vlogger Venice of the Philippines kung ito ay tawagin. Hindi ito pangkaraniwang bahay lang na nakatirik sa tubig. Ang kalsadang to mas mataas kaysa dito sa compound. Ang mga nakatira dito ay dating manggagawa ng nagsaradong kumpanya. Pinakamalaking textile company ito sa buong Timog Silangang Asya noong dekada 70. Mayroon itong mahigit sa 8 hektarya na lupa. Ako'y trabahador. Noong 1982, ako'y isang winder. Nagre-rewind ako ng sinulid para sa ilalagay sa kono. Ang sinasahod ko noong 1982, 12.90 isang araw. Ang kabuuan ng isang linggo, 77.40. Napakababa ang sahod noong panahon na yon. Kaya nag-strike kami noong 1984 kasi nagbabayad pa kami ng mga ng bahay 60 pesos per month. Sariwa pa daw sa alaala nila ang mga nasaktan, nabaril at namatay sa rally noong 1984. Massacre nga ang tawag ng samahan ng manggagawa dito. Ano yung paano po nagsara yung kumpanya? 89 nag-shutdown sila kasi wala daw maipasahod ang kumpanya. Kasi nung binabana yung wages na bigay ni President Cory na 25. Hanggang tuluyan na silang mawalan ng trabaho nung nag-shutdown ang kumpanya noong taong 1989. Hindi na sila napasweldo ng tama, hindi pa sila binigyan ng separation pay, back pay at pabahay na benepisyo. Nanatili lahat ng manggagawa dito kahit nagsara na ang kumpanya dahil wala silang ibang mapupuntahan. Ito si Lenden. Ang mga magulang niya ay dating manggagawa. Nakamatayan na ng mga magulang niya ang pag-iintay sa separation pay na pinakaasam-asam nila. Umasa kami isang araw na mapasamin din ng lupang kinatitirikan ng bahay namin. Kapalit ng separation pay ng mga magulang ko sa kumpanya. Dito na po ako pinanganak. Dito na rin po ako nakabuo ng pamilya. Dahil below sea level ang lungsod na ito sa Maynila, mas lalong humirap ang buhay ng mga manggagawa noong 2004. Tumaas na ang tubig hanggang dibdib at tuluyan pa itong lumalaki pag umuulan. Lalo pat ang mga lugar na nakapaligid dito ay nagtaasa na, katulad nitong mga fish ponds na natatambakan na ng lupa at ang ibang lugar na ginagawang subdivision at pabahay ng gobyerno. Naging bahagi na ng pamumuhay nila ang paninirahan sa tubig sa loob ng 12 taon. Hindi na inabutan ng pangatlong henerasyon ang lupang tinapakan ng mga lolo't lola nila. Dalawa ang klase ng bahay dito. Ito, ang tawag nila dito, pasilyo. Yung doon, apartment type. Noong 2013, nasunog tong buong pasilyo na to. Bali, 55 houses siya. Kasama sila Ate Len sa nasunugan. Akala ko nga, muntikan ako mawala ng anak. Kasi nasa labas ako na para bumili ng ulam. Naiwan yung mga anak ko dyan. Buti na lang, hinagligtas sa mga anak ko. Walang nakapasok na bumbero dito. Doon lang sila sa gilid-gilid ng compound. Ito na ngayon yung bahay nila Ate Len. Dito na sila lumipat, nasunugan sila doon.
Asawa ko ang gumawa ng bahay namin. Naghahanap po ng trabaho ang asawa ko ngayon. Kasi po natapos na po yung kontrata niya sa factory. 5 taon na ako may hypokalemia. Halos buwan-buwan, nasa ospital ako pag bumababa yung potassium ko sa katawan. May gamot ka bang iniinom? Meron po. Yung potassium chloride, 25 pesos yung isa. Araw? Hindi, 3 beses ko siya iniinom. At 3 beses? Hindi na po ako nakakainom ngayon kasi wala pong trabaho yung asawa ko. 1 beses na lang isang araw. Anong nangyayari sa'yo pag bumababa yung potassium mo? Nanghihina ako, tapos nahihimatay ako, hindi rin ako makalakad. Kaya sa papublikong ospital lang ako dinadala. Pero may mga kailangan pang laboratories na ipagawa ng doktor. Yun ang pinag-iipunan namin ngayon mag-asawa. Kaya nagsusumikap ang asawa ko na magkaroon ng trabaho. Anong pinagkakabuhayan nyo ngayon? Isa po akong bangkera at nagbabantay po ng tubig. Pamamangka naman ang isa sa pangunahing kabuhayan nila dito. Mula Lunes hanggang Huwebes, kumikita po ako ng 100 mula 7 ng umaga hanggang 7 ng gabi. Inaarkila ko lang po yung bangka kasi po mahal po magpagawa nito. Ang pamasahe dito sa bangka, 5 piso hanggang 10 piso. Depende siya sa layo. Biyernes hanggang Linggo, nagbabantay ako ng igiban. 150 naman yung kita ko doon. Kahit nakapaligid na sila sa tubig, wala silang linya ng tubig. Dito kumukuha ang mga 200 na residente. Nagbabayad sila kada galon. Namamangka sila papunta dito at pabalik sa bahay nila. Ate, nakakasya ba sa inyo yung kinikita mo? Hindi po. Kumakain, 1 beses lang kami kumakain sa isang araw. Bukod sa kanin, sardinas at itlog lang ang ulam namin kasi yun lang ang kasya sa pera namin. Sinasahog na din ang kangkong sa ulam nila para makakain sila ng gulay. 1 kilong bigas, tsaka 2 itlog. 3:30 na lang hapon. Ngayon pa lang sila bibili ng pagkain nila. Magkano nakinita mo? Ito pa lang, 56 pa lang. Kasi Pamaraan talaga ang Pinoy. Naglagay ang tindahang ito ng balyon na may tali para sa mga customer niyang nakatungtong sa lupa. Pag sapat na ang pera niya mula sa trabaho, uuwi siya bitbit ang pagkain para sa pamilya. Ang sobra naman sa kikitain niya ay papambili niya ng gamot. ito yung loob ng bahay nila, Ate Len. Ito bali yung kusina nila, tapos maliit na sala. Dito yung kwarto na nila. Meron silang washing machine, kaso sira na to, kaya tinatambakan na lang nila ng mga maruming damit. Pag kailangan nilang umihi o dumumi, mayroong butas sa diretso sa tubig. Ang gamit lang nila, isang electric fan, yung lumang speaker, tinatambakan lang nila ng gamit nila. Tsaka isang rice cooker na regalo sa kanila nung kasal nila. Natutulog sila sa matigas na kahoy kasi wala silang kutsyon. Ang gamit nilang kalan yung diuling. Hinihika siya dahil dito. Mahirap bang tumira dito? Napakahirap po. Kasi bago ka makalabas, kailangan mo munang magbangka. Mamasahe ka pa. Nakakatakot din kasi pwedeng malunod at mamatay mga anak ko dito. Pinamamahayan ng lamok ang tubig. Kaya pwedeng maging panganib ito sa kanila, kagaya ng sakit na dengue. Pinanood namin si Ate Len habang niluluto niya ang paboritong ulam ng mga bata. Hindi sila makakakain ng gulay. Sa totoo lang, nakakagutom yung amoy at mukha itong masarap. Plastic.
Tikman ko yung ulam nila. Kailangan ko makakain ng tortang kangkong. Masarap ate, ha? Hindi, kain na kayo. Sarap. Paborito ko po ito. Yung natirang ulam, para sa asawa ko yan mamaya. Hindi ba kayo natatakot malaglag sa tubig? Medyo po. Bakit nalaglag ka na? Opo. Wala, anong nangyari sa'yo? Ba't ka nalaglag? May inaabot po kasi ako na tapos na-outbalance po ako. Anong nangyari? Medyo po nakainom ako ng tubig tapos may sumagit po sa akin. Ako, buti may sumagip sa'yo, no? Nung bata ako dati, naalala ko tumatakbo pa kami dyan. May basketball at volleyball court dyan. Ate Len, anong pangarap mo? Pangarap ko, makatapak din sila sa sementadong kalsada. Katulad ko nung bata ako. May balak ba kayong umalis dito, lumipat ng bahay? Wala eh, kasi hindi namin kayang mangupahan sa labas. Mahal kasi mangupahan. Oras na para ibigay ng team namin ang sorpresa namin para sa kanila. May pinabibigay pong kasya niyo si Sir Mark at si Ma'am Rhea. Saan po makatulong po sa paggamot nyo at dun sa kung gusto nyo pong magnegosyo. Sila po yung mga tumutulong sa mahihirap po dito sa atin na nagsusumikap po sa buhay. Sa inyo po yan, ha? Habang binibigay ni Sheena ang cash, ay parating na si Paul, dala ang mga kahon. And di lang yun, ate. May surprise pa kami sa'yo. Ayan, ate. Para sa inyo lahat yan, ha? Ayan, para sa inyo lahat yan, ha? Ang dami. Napunan na bahay natin. Mama, dito na. Opo. May kutsyon na kami. Ayan, ate Len. Ito na yung surprise namin sa'yo, ha? Ayan, may kutsyon na kayo kasi di ba wala kayong kutsyon, ha? Ayan, para sa inyo yan. Sila tayo din. Ito pa kasi yung electric fan nyo. Papahingahin mo na yan, ha? Bibigyan na kami kayo ng bagong electric fan. Papagawa natin to kay Paul. Yan. Bago kayong electric fan. Yan. Kulay green. Pagawa natin to kay Paul, ha? Ito naman, ate, gamit sa bahay, ha? Para may bago kayong gamit. Gamit, tapos, balde. Tapos, meron din tayong baso. Sakto, wala kami Saka, yan. kutsara. Tapos, meron din mga plato. Yan, ha? Para may bago kayong gamit, ha? Para hindi ka na mahirapan dun sa kalan mong diuling, ha? Binila ka namin ng kalan mo bago, ha? Di ba bawal sa'yo yun kasi sa asma mo. Hindi ka na mauusukan. Panggamit muna dito sa bahay mo. Binili ka namin ng saging, ha? Pang ano mo. Tapos, meron tayong itlog, asukal, meron din, yan, tinapay, tapos mga kape. Tapos, meron kang saging para sa'yo to, ha? Kainin mo, ha? Tapos, bigas. Pang palaman, meron din tayo. Ayan, ate, bibigyan ka namin ng negosyo, ng maliit na negosyo. Bibigyan ka namin ng sari-sari store, ha? Naku, matagal ko nang gusto yan. Wala lang kaming puhunan eh. Ayan, ngayon, bibigyan ka namin para hindi ka na rin lumabas, no? Lumabas ka man, mamimili ka ng pangtindahan mo, ha? Dito mo lalagay yung mga paninda mo, te, ha? Mamaya, ayusin natin. Ayan, para to naman sa tindahan mo, ate. O kaya pwede nyo rin pang ulam, ha? Mga delata po. Wow, ang dami naman. Para sa inyo lahat yan, ha? Ayan. Para rin sa tindahan. Pantinda nyo. Ayan, ha? Toyo, suka, pati, sabon. Ayan.
Yan, mga toothpaste, sabon. Para din sa tindahan, ha? And yung ibang kahon, papaset up natin kay Paul, ha? Para din sa tindahan niyo po. Sir Mark, Ma'am Rhea, makakatulog na po kami ng maibing mamaya. Malambot na po yung higaan namin, tsaka may electric pa na rin po kami. Ayan, ate, ikaw na Siyempre, para binigyan siya ng pumayos, tips may sa mga Sheena nakakatawa. kung paano mapapalago ang munting tindahan. Ikaw nang bahala, palago may negosyo. Sige, bye-bye. Sige, salamat. Bumalik kami after 3 days. Kaso pagbalik namin, lumilindol ngayon dito. Nakakatakot. Sir Mark, Ma'am Rhea, kumikita na po ako ngayon ng 700 isang araw. Malaking tulong po ito sa amin. Nakakabili na rin po ako ng gamot. At higit sa lahat po, nakakakain na po kami ng 3 beses isang araw. Natanggap na po yung asawa ko sa pabrika kahapon. At may tindahan pa po kami ngayon. Masasabi ko po na giginhawa na rin po ang buhay namin ngayon. Ngayon lang po kami nakatanggap ng ganito. Kaya iingatan ko po ito at palalaguin para po sa pag-aaral ng mga anak ko. Sana ay mapalago nila ang tindahan nila at gumaling na si Ate Len sa sakit niya. Sana maabutan pa na nagbubuhay na manggagawa ang hustisya na pinagkait sa kanila ng 3 dekada. Sana makatapak at makapaglaro na ang susunod na henerasyon sa sementadong daan na walang tubig kagaya natin. God bless. Uy! Pag nasira po ka na Kuya! Ano, change ka rin na, Pichi? Mahirap magsagwan. Mahirap yung trabaho mo. Mga amin yan yun. Wala kang sumakay sa akin eh.